Out of all the pranks, panloloko at social experiment ng isang tao na ginawa dito sa social media, ay dito ko lang masasabi na ako na ang naloko pero ako pa ang natuwa. Aamin na ako. Ay, hindi yung social experiment na yan, buddy. Without a doubt, isang malaking kagagu talaga yung video na yan. Kundi, ang videong ito. 2 steps ahead. This has been the greatest social experiment for my entire life. So I am the villain. Ano ang dahilan? Saan nagsimula? Paano ginawa? At bakit humantong sa ganito ang pagiging viral na pati ang mga istasyon ng TV dito mismo sa Pilipinas ay inire-report na rin ito? Malalaman ang lahat ng yan dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Let's start from the beginning. Ang taong ito ay isang American internet celebrity going by the screen name of Nico Cado, Avocado. Ang tunay niyang pangalan ay Nicholas Perry. Malaki ang tsansa na kilala o nakikita siya ng marami bilang isang tao na sobrang taba na content creator dahil na rin sa pagkain niya ng pagkarami-rami, tulad na lamang ng videong ito. At heto pa ang isa. Pero buddy, believe it or not, way back 10 years ago, roughly year 2014, ay nang sinimulan niya ang kanyang YouTube journey. Ay hindi naman sa pagmumukbang tulad ng mukbang na ginagawa niya ngayon. Nagsimula ang lahat. Ang kanyang buong persona at pagpapakilala sa internet ay bilang isang tao na nagpo-promote ng vegan lifestyle. I ate 5 avocados for dinner tonight. The vitamins and minerals will feed my hair, my skin, my brain, and my blood. You are what you eat. So whenever possible, eat from the earth. 10 years ago yan, buddy. From this to this. Makikita natin na hindi naman talaga siya mataba tulad ng pagkakakilala ng marami. Heto nga ang ilan sa mga precious moments at litrato na nagpapakita ng kanyang pagkakaroon ng healthy at magandang pangangatawan. Bukod doon ay kilala rin itong si Nico Cado bilang isang professional level na violinist na kanyang ginagawang personal hobby. Maraming deleted videos itong si Nico tungkol sa kanyang passion bilang pagiging musician at vegan. Pero heto ang ilan sa mga videong nahalungkat ko na nag-showcase ng kanyang talent at veganism. Such a good start. Meron tayong isang tao na vegan at may hobby sa pagtugtog ng violin. What could go wrong? Well, as we all know, na tulad nung Filipino version natin nitong si Nico Cado, ay ang mga viewers sa kanyang YouTube journey ay sooner or later ay mauumay na makakita ng isang tao na kumakain lang ng gulay at nagva-violin. I have a big Buddha belly at the end of it. I'm about to eat some avocados. I'm a huge avocado lover. In fact, I'm a fruit lover. Napakaraming tao na ang marunong mag-violin, and at the time ay marami na rin ang nagmumukbang. So, ang tanong ngayon ay what can he do to stand out the crowd para mapansin dito sa social media and turn it into a full-blown career?
Kasi alam nyo, ang iisipin ng makakakita sa kanya ay gulay na naman, wala na bang bago? Dito ngayon na itong si Nico ay umiisip ng paraan para maging in sa kung ano ang nauuso at that time na po pwedeng gawin sa kanyang YouTube journey. So, year 2014, 2015, 2016, and year 2017 to 2018 noon nang bago at nauuso pa lang ang trend ng pagmumukbang dito sa internet. Andyan nga't naisali pa ito noon sa YouTube Rewind. 我给大家做吃的怎么样？ Kaya naman, itong si Nico ay tila nag-surfing, sinabayan at niride niya ang trend na ito. Kaya from closed veganism lang na pagmumukbang at kaunting violin here and there ay sinubukan niyang maging all-out mukbanger. Nag-announce siya sa kanyang YouTube channel na quit na siya sa pagiging vegan. Okay, like that's why I want to provide for people. I just want to be myself, and I don't want to keep going. I don't want to be involved in the vegan stuff anymore. So you'll see me in my next video. And well, ito nga, alamin at panoorin natin ang isa sa pinakauna niyang full-blown mukbang video. And recipe mukbangs at that. It garnered a lot, napakaraming views ang na-generate ng mukbang video na ito. And as it sits, ay to this day ay meron na itong 5.6 million views. So, he struck gold body sa kanyang video ng pagmumukbang. A lot of people ngayon are looking forward sa kung ano pa ang kaya niyang gawin bilang isang mukbanger. What can he do to keep the people engaged sa kanyang mga vlogs? And well, all hell loose dahil as the years and months come by ay what he puts on the table ay padami ng padami. Palala ng palala ang amount ng kanyang mga minumukbang. Ang ibang mga videos ay gross at borderline, nakakadiri ng panoorin, extreme mukbang at dugyot ng tingnan. Kasi that's how mukbang works. It uses the same formula na kung paulit-ulit at walang bago sa kung anuman ang iyong ginagawa ay maboboring at maboboring ang mga taong nanonood sa iyo. Lumulobo na ang kanyang katawan dahil na rin sa dami ng kanyang kinakain kasi yon ang gustong makita ng mga taong unang beses na nag-subscribe sa kanyang mga videos. Ngayon, he is now stuck on this loop na kinakailangan niyang kumain ng marami to keep people engaged and to generate views and income. Pera body galing sa YouTube in exchange ng kanya mismong kalusugan. And well, dito na tayo papasok sa kanyang controversy dahil na rin sa dami ng kanyang followers. 4 million sa main account at 1 million subscribers sa second account ay we can all say na sikat talaga itong si Nico Cado. Kaya naman, marami ngayon ang nasa reactions, criticism or commentary na mga content creator ang ginawan siya ng video. The 41-minute video begins on terrible footing, as after only 24 seconds, Nick's already almost on the verge of tears. Just gonna tell you right off the bat, I'm on the edge of a breakdown. Mga video kung saan kinikriticize at kinocall out siya dahil sa unti-unti niyang pagsira sa kanyang katawan para humakot ng views. Everyone's so desperate to squeeze as much milk as possible from those beautiful honkers of internet points, and no price is too high. Sinasabi rin sa mga video at ipinapaalam ng mga creators na ito ang kanilang pag-aalala sa kalusugan ni Nico na kalaunan kung hindi ititigil ni Nico Cado ang ganitong lifestyle ay kung magkakataon ay ito na rin ang kanyang ikakapaalam, which is not far-fetched dahil makikita mo visually ang kanyang transformation from being healthy personality
to not so healthy, mentally and physically speaking. Heto nga ang kanyang reaksyon sa mga taong bumabatikos sa kanya. I'm just really sad because I was in my lane, I was doing my thing, and everyone's saying that I'm the drama queen, that, oh, well, you're milking it. I didn't even start this! Look at his views! He got, what, 500K to 1 million per video. That was his average click rate. And he got 5 million views by using my face and my journey, my story. So, after all it was said and done, from being a healthy vegan lifestyle with a passion for violin to being fat and unhealthy dahil sa tukso ng maraming pera at views to criticism ng iba pang mga content creator tungkol sa kanyang mga ginagawa, ay heto na tayo ngayon. 2024, more or less 2 days ago nang ginulantang ni Nico Cado hindi lang ang bansa kung saan siya nanunuluyan kundi ang buong mundo nang i-upload niya ang video na may pamagat na 2 steps ahead. I am always 2 steps ahead. This has been the greatest social experiment for my entire life. So I am the villain. Hold your horses, buddy. What in the hell? What in the hell did I just watch? So, the biggest question ngayon ay ano ang nangyari? Ano ang kanyang sikreto kung paano na ang inaakala nating mataba at may unhealthy na bisyo sa pagkain ng marami ay biglang boom! Payat na ulit ng biglaan at tulad ng mga videong ipinakita ko sa inyo kanina ay kung ano ang kanyang itsura noon ay ganun din ang kanyang itsura ngayon. Well, to answer that question ay here we go to our next section, the realization and the reveal. Nang unang may upload ang video na ito sa internet ay humakot ito ng napakaraming skepticism. Which is, a healthy practice sa panahon ngayon. Marami ang nagsasabi na baka AI generated lang ito at magaling lang yung nag-edit dito sa video. But no, hindi po ito AI generated at legit na siya nga talaga yung nasa video na payat na siya at hindi na mataba. Good morning. I'm not AI. I am real. I'm not a clone. It's kind of crazy how many people are saying I'm AI. Heto nga ang kanyang follow-up video kung saan makikita nating sumasayaw na siya. 2 steps ahead. I am always 2 steps ahead. This has been the greatest social experiment for my entire life. Now, to be fair ay hindi naman everyday o every month ang upload nitong si Nico. As we can see sa kanyang YouTube page ay 1 year, 10 months at 7 months ang kanyang mga huling upload. Ibig sabihin, 2, 3 or even 4 months bago pa siya muling mag-upload ng kung anumang mukbang content sa kanyang channel. It's just that sa tuwing may ibang tao, isang commentary channel na i-feature ang kanyang channel tungkol sa kanyang ginagawa sa kanyang sarili, ay ang inaakala ng marami ay ganito siya everyday or every week. At syempre, sa likod ng 1, 2, 3 months na hindi siya nag-upload ay who knows nga naman kung ano ang kanyang ginagawa behind the scenes. So, to answer your longing question directly, buddy, ay ang mga video na ina-upload niya sa kanyang channel ay mga past recording pa niya noong siya ay mataba pa. Hinati-hati niya lang ito in different channels para mapanood ng marami. Basically, he saved a 2 years worth of content, buddy, at ina-upload niya once every 2 to 3 months sa kanyang channel
At while he's doing this ay behind the scene pala ay nagwo-workout at hindi na pala siya mataba. Iniipon niya ang mga videos at ini-upload once every now and then habang nagpapapayat. At iyon buddy, ang buong kwento kung ano nga ba talaga ang nangyari dito kay Nikocado Avocado. Walang magic, sadyang pagpupursige at disiplina sa sarili para ma-achieve ang payat na pangangatawan. As a matter of fact, months ago buddy ay nagbigay na siya ng hint sa kanyang pinaplano sa kanyang greatest experiment of all time. Panoorin natin ito. 2 steps ahead. I am always 2 steps ahead. 2 steps ahead. This has been the greatest social experiment. So I am the villain. Because I made myself one. So, if you ask me, ay syempre, kudos, malaking saludo pa rin ako sa kanyang ginawa. Nakakatuwa na makita ang kanyang behind the scene transformation at hindi nga naman biro yun na magpapayat in a span of 2 years. And on the other side naman ay all of this stunt or social experiment ay could go in a very different and tragic ending. Tulad na lamang ng mukbanger natin dito sa Pinas. But then again, buti na lang ay walang kung anong hindi magandang nangyari kay Nikocado sa ginawa niyang experiment na ito. He is still alive and well. Yan ganyan buddy ang tamang paggawa ng social experiment. Yung ikaw mismo ang gagawin mong puhunan para sa isang prank or should I say the greatest social experiment sa buong mundo to this day. Hindi tulad ng kolokoy na ito na ginawang puhunan ang isang tatay na hirap na nga sa buhay tapos idadamay mo pa yung anak niyang may kapansanan. Very bad and immoral move if you ask me. At oo nga pala buddy, in the coming days or months ay hindi na ako magtataka kung itong si Nikocado ay nag-ipon na rin ng mga videos tungkol naman sa kanyang fitness journey, sa kung paano at kailan niya ginawa ang kanyang greatest social experiment. Stay tuned na lang siguro tayo para sa mga videong yon. At ayun lang ang gusto kong sabihin at naway naliwanagan ng lahat sa videong ito tungkol kay Nikocado Avocado. At muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.